As usual, idol, no? Syempre, paano pa ba gagana si James Harden kundi sa pick and roll? Kahit na anong team pa yan, ito talaga ang pinakamalaking weapon ni Harden na maibibigay talaga. Yes, shooter siya. Yes, hindi siya yung first option, pero kung gusto mo talaga ng the best na James Harden, ibigay mo sa kanya yung bola. Hindi yun sa pagiging madamot o makasarili, sadyang yun po ang napatunayan lang natin kahit saang team siya pumunta. Pero hindi naman natin sinasabi na dapat puro Harden lang. Siya ang baguhan sa team, so nakikita natin siya na laging nakatayo lang din sa may tres at nagaantay na mapasahan. Pero dito nga, 2-man game yan with Jarrett Allen na talagang nagbe-benepisyo rin nung napunta si Harden sa kanila. Siya kasi yung madalas na katandem niya sa play na ito. And look at the placement nung mga players ng Cavs. Lahat sila dyan ay tila nakalinya lang while angat na angat itong dalawa. Sa tingin ko, sadya ito, idol, para mahirapan po yung mga help defenders sa pigilan ang pick play nila. That's why ganito na lang din nakapasok si Harden, then saka na nga lang din po dumating yung help nung malapit ng lumalim. One way din para gamitin yung playmaking skills niya, hindi nga lang ito na itira ni Merrill. That's why binago ka agad ng Cavs yung atake nila sa pick and roll. Ganyan pa rin naman, kita natin yung alignment ng tatlo rito habang angat na nga sina Harden at Allen. Pero ang pinagkaiba po ay may ginawa na tong isa, si Ellis. Nag-offer na siya ng back screen dyan, in which naging stack action na ang tawag dito, or Spanish pick and roll. Iba't iba kasi yung tawag eh. So ang nangyayari po, naka-cancel out ang depensa ni Jokic dyan at hindi na siya makakadepensa all the way, lalo na kapag lumalim. Then expected na nga rin tong switch ni Strother, kaya yan na lang yung poproblemahin po ni Harden. Since wala na nga yung biggest player ng kalaban, naging mas madali na to sa kanya. Halos same play to, idol, Allen pati Harden sa ibabaw at ipapakita lang natin dito kung bakit ang hirap nga mag-help. Kasi in this clip, may help na. Play natin, ayan. Kita natin si Cam Johnson na umabang na dito kagad para hindi pumasok si Harden. Kasi kanina, di ba, nakapasok siya. So ano yung nangyari? Di malamang na libre yung corner shooter. Basic na basic nga naman to, idol, wala naman din bago sa ganitong opensa talaga. So kita natin mga idol, no, na wala namang drastic na change talaga. Harden is Harden pa rin kung saan laging may screen sa kanya. Ngayon isa naman si shooter sa ibabaw, pero ang konsepto ay parehas. Ang ibang players ay nasa corner lamang para mas maluwag ang space sa action. Ito kasi talaga ang key para makapasok si Harden. Isipin ninyo kung nag-help si Bruce Brown dyan, di libre si Mitchell. Hindi po siya high percentage shooter sa labas at 37%, no? Pero Donovan Mitchell yan. Hindi mo dapat iniiwanan yan. Kita rin natin na open sa wing itong si Jalen Tyson. Si Allen din na mahusay na rim runner, andyan pa. Ano yung gagawin ng depensa dyan, di ba? Basically, wala silang ginawa at naging free floater pa to kay Harden. Natuwa si Mitchell dyan. So, I think ito yung play ng Cavs kay Harden. Anything na pick and roll talaga. Mapipigilan din ng Denver sana to kung umaangat si Jokic and accept nila yung mismatch. Ang kaso nga lang talaga, drop cover lang siya rito. In which wala pong pressure na dumarating kay Harden at tila binibigyan pa nga siya ng runway to attack. Too easy to sa kanya at problemado rin ang depensa. And syempre, makikita mo rin po si Harden off the ball kasi hindi naman talaga siya yung number 1 option dito. Team pa rin naman to ni Mitchell at ganun pa rin naman yung epekto. Nagpalit lang sila ng role ni Mitchell kumpara sa mga unang mga pinakita natin sa video. Pwede nga ring open floater to kay Spida kung pipiliin niya pero naging masyado siyang mapagbigay. Kita natin nag-help din po si Cam Johnson dito sa loob, so nalibre si Harden. Grabing opensa to, idol. Sobrang tinik at ang hirap depensahan kasi literal na delix kapag may iniiwanan ka. Good luck to sa sharpshooter nila na si Merrill. So far mga idol, sa nakikita ko parang maganda ang pagkaka-adjust ni Harden dito sa Cavs sa tatlong laro niya so far sa team. Kaya kudos kina Coach Atkinson na ginagamit nila to ng tama. Hindi yung basta na lang siya ginagawang shooter sa corner. I mean, ginagawa pa rin naman niya yon, pero nakita naman din natin na dinadala pa rin niya yung opensa even if andyan si Mitchell. Kasi syempre, ang trabaho din dapat ni Harden ay mabawasan yung load ni Spida lalo sa playmaking. At mukhang yun naman din po ang nangyayari. Gustong nangyayari sa kanila sa Cavs mga idol. Undefeated pa sila sa tatlong laro ni Harden sa kanilang team. Pero wait rin natin yung opensa kapag nakabalik na si Evan Mobley. For sure may mga pagbabago din dyan kasi dalawang bigs na yung ipagsasabay ni Coach Atkinson. Hindi katulad this game na si Allen lang lagi. So baka maging mas masikip na yon kapag nandiyan na si Mobley. Kaya ano pa masasabi niyo sa video natin ngayon? Good catch pa si Harden sa Cavs. Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.